ang pinakamahalagang utos. Pakinggan po natin mabuti. Narinig ng isa sa mga iskribang naroon ng kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya't lumapit siya't nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, at wala nang nangas magtanong pa kay Jesus. So, dun sa mga utos, sa puho dinalawa lang ho dito, Kuya Bert, na ang sabi na, ito hong kasing Saduseyo ay nagtanong, alin daw ba ang pinakamahalagang utos? Ang sabi ho ng Panginoon dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong palakas. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala ng ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Sa mga tuwid, Kuya Bert, dito sa binasa ko na ito, sa Marcos 12:28 po ito hanggang 34, ay dalawa na lamang ho, pinakamahalaga ho ito. Ano ho ang mga nakikita ninyo na mga aral dito na ma-impart dapat sa kaisipan ng ating mga taga-pakinig? Alam mo, Kuya, katulad ng sabi mo, itong mga utos na binanggit mo na ito, yung 10 utos, totoo yun, no? Pero, kumbaga sa kinompres ng Panginoon o sinaming up niya, yung 10, naging 2 na lang. No? Una, tingnan natin, lamang ba ang Diyos sa 10 utos na ito? Ang sabi niya, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Ito ang unang utos. Pangalawa, magsimba ka sa araw ng linggo. Para sa Diyos yan Kuya Min, ang mga kasunod nun ay puro sa tao. Para sa tao. Kukunti lang ang sa Diyos. Ano ibig ko sabihin? Kahit na ano pang mangyari, mas marami ang para sa tao kaysa sa Diyos. Pero dito sinabi niya, ang pinakamalagang utos ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Kaya, bakit kayong mga Katoliko? Bakit may 3 persona kayo? Diba? Iisa lang ang Diyos, maliwanag Kaya
Kung titingnan natin ito, Kuya Min, may katwiran sila. Di ba? Meron silang katwiran eh. Pero may dinugtong ang Panginoon. Ikalawa, ibigin mo ang iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa. Katulad ng iyong sarili. At ang lahat ng ito, ang buong kautusan ni Moises ay nasunod mo na. Ang ibig kong sabihin, Kuya Min, dito sa salitang ito, at sa mga ibang salita ng Panginoon na sinasabing, iisa lang ang Diyos, yun ang kanilang kinukuwang mga talata o sitas sa Biblia. Pero, babasahin natin. Malapit na, pero mahalaga ito, Kuya Min. Buksan mo sa John. Sino kaya ang sinasabihan dyan? Isa nga lang kayang persona ang Diyos? Katulad ng ibinibintang ng ating mga kapatid? Basahin mo, Kuya Min. Meron pa naman tayong oras. Sa Jan, sa Juan, sa pasimula pa'y naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Sandali, Kuya. Sa pasimula pa, naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Okay? Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Okay, inulit niya. Okay? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Kanino nilikha ang lahat ng bagay? Kanino? Para kanino? Para kanino, Kuya Min? Para doon sa salita. Okay? Para sa salita, kaya nalikha ang lahat ng bagay. Okay? Tuloy mo, Kuya Min. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sino nagmula ang buhay? Kanino nagmula? Doon sa salitang kasama na ng Diyos sa simula at simula pa. Okay? Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman magagapi ng kadiliman. Okay, tuloy mo, Kuya Min. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan, na parito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw kung hindi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kuya Min, ano yung binasa mo? Hanggang doon sa talata 13? Hanggang 13. Hanggang 13. Pakinggan po natin, mga ginigiliw naming tagapakinig, ang susunod na talatang babasahin ni Kuya Min sa talata 14. Naging tao ang salita. Okay? At siya'y nanirahan sa piling natin. Oo. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Siya yung salitang yan na nagkatawang tao. Ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Paano natin ngayon tatanggihan ito? Paano natin ngayon sasabihin
na walang ikalawang persona. Mhm. Na hindi kikilalanin ng Panginoong Yesus. Mhm.